bringing their own religion into Israel, and both sides were killing each other. At nakascore itong propeta na si Elijah, maraming napatay na mga foreign priests na alaga ni Queen Jezebel. At na ito yung malaman ng reyna, ay nagpadala siya ng mensahe kay Elijah, ang dami-dami mong pinatay ng mga propeta ko, sabi niya gano'n, now ikaw naman ang papatayin ko. At bukas, sa ganito ring oras, dapat patay ka na. There was warning, there was an immediate threat. Very immediate, sabi, bukas. Hindi pala dapat aabutin ng bukas, same time tomorrow, dapat patay ka na. 1 Kings 19, verse 3, Elijah was afraid when he got her message, and he ran to the town of Beersheba in Judah. Nang madinig ng propeta ang banta ng reyna, siya ay tumakas, tumakbo, tumalili sa isang malayong bayan na iniisip niyang mahirap na siyang abutan pa. So there was fear, and he ran. It was all hard work. Mahirap mapagod sa pagtakbo at mahirap ding matakot. So dalawang mahirap na ginawa ang ating nakitang naranasan nitong si Elijah. 1 Kings 19, 3-4. He left his servant there, then he walked another whole day into the desert. So nung dumating siya sa bayan ng Beersheba, iniwan niya yung kanyang alalay. Prophets always had attendants. They were always having assistants, sometimes even security people, because prophets sometimes are in danger from enemies. At iniwan niya yung kanyang assistant doon sa kabayanan at naglakad pa siya na isang buong maghapon para makarating sa ilang, sa disyerto. So immediately, what followed after fear and fatigue in walking was isolation. There was aloneness. The prophet was all by himself. 1 Kings 19:4. Finally, he came to a large bush and sat down in its shade. He begged the Lord, I've had enough. Just let me die. I'm no better off than my ancestors. What do we see here? Elijah, the triumphant, victorious prophet, was in despair because he had reached his load limits. Napuno na siya, nasobrahan na. Sabi niya, kunin niyo na po ako, mabuti pa mamatay na ako. Total, hindi naman ako mas maina, mas mabuti kaysa sa aking mga ninuno. So he was engaging in self-destruction, even toying with the idea of death, and a lot of self-depreciation. Minamaliit niya ang kanyang sarili, at siya ay nalulungkot, gusto niyang mamatay. Ito ang naging epekto sa kanya ng sobrang takot at sobrang pagod at pagiging mag-isa. 1 Kings 19, 5-8. Then he lay down in the shade and fell asleep. Suddenly an angel woke him up and said, Get up and eat. Elijah looked around, and by his head was a jar of water and some baked bread. He sat up, ate and drank, then lay down and went back to sleep. Soon the Lord's angel woke him again and said, Get up and eat, or else you'll get too tired to travel. So Elijah sat up and ate and drank. Sa pagod, nakatulog siya dun sa lilim nitong maliit na puno sa disyerto. So at least there was rest and sleep for the prophet. But an angel of the Lord woke him up and said, Bumangon ka muna, kumain ka muna, uminom ka muna. At pagkatapos noon, nakita ni Elijah na, oo nga, merong isang palayok ng tubig at merong tinapay. At yun ay kanyang kinain. At matapos niyang kainin, siya ay nakatulog na muli. At patapos ang konting panahon, ginising siyang muli para pakainin na naman at painumin. At natulog na uli siya pagkatapos noon. 1 Kings 19:8, the food and water made him strong enough to walk 40 more days. At last, he reached Mount Sinai, the mountain of God. So, dahil siya ay nakatulog, at dahil siya ay nakainom at nakakain, at nakatulog uli, at nakainom at nakakain ulit, bumalik ang kanyang lakas. Hindi lang yon,
bumalik ang kanyang katinoan. Kanina gusto na niyang mamatay. Pero ngayon, naglakad pa uli siya ng 40 more days. So there was strength again in his body and very importantly in his spirit. So he walked and he worked hard. It was great work, 40 days walking. And finally, he reached his destination, the mountain of God. Nawa, ganyan lahat ang kwento. Na yung napapagod, nalulungkot, nawawala ng pag-asa at gustong mamatay ay nakakatulog na, nakakapagpahinga, nakakakain at bumabalik ang huwisyo, nahihimasmasan. Pero yung mga iba sumasabit. Ganyan lang nangyari doon sa mga nagpapakamatay sa panahon ng kanilang depression, sa panahon ng pag-iisa, sa panahon ng kalungkutan, ng takot, ng hopelessness. Nananatili silang mag-isa at walang tumutulong sa kanila, walang dumarating na luna sa kanilang gutom at uhaw at natutuloy yung kamatayan. That's why there's a lot of great lessons for us in this ancient story. And one of those is that even godly work can be exhausting. Akala ng iba kung ginagawa mo ang gawain ng Diyos, hindi ka na pwedeng mapagod, hindi ka na napapagod, lagi kang masigla, lagi kang masaya. Hindi yun totoo. As we have seen in the story, even godly persons, and especially very ordinary people, could be afraid. Godly people, even ungodly people, ordinary people could have fears, could feel hopeless, could be desperate. Yung desperation, kawalan ng pag-asa, sobrang lungkot, dumadapo yan kahit kanino. Pero bakit naging masyadong matibay at mabigat ang pagdapo kay Elijah? Dahil sa factors na ito: isolation and loneliness, exhaustion, fatigue, thirst, hunger, nagsama-sama, all this could worsen negative feelings. And this time, I'd like you to think about your own life or the life of people close to you. Kung may negative feelings na, natanggal na sa trabaho, bumagsak sa exam, iniwan ng papa, nawala ng love life, nasunugan ng bahay, nanakawan ng kabuhayan, nagkasakit, negative na yung feelings, pag dinagdagan mo pa yan ng pag-iisa at lungkot, at dinagdagan mo pa ng pagod ng katawan, at dinagdagan mo pa ng uhaw at gutom na hindi mo inaasikasong painumin at pakainin, pwedeng-pwede ka maging kandidato sa sobrang depression to the point that people are tempted to want to die. Katulad ng kay si Elijah, gutom lang pala. Gusto nang mamatay. Pero nung nakatulog, nakakain, nakainom, gusto na uling mabuhay. In fact, nabuhay na naman siya. So, pagod at gutom lang pala. Madaling matakot, madaling malungkot, madaling madepress ang pagod at gutom. Kaya marami sa sobrang nag-e-exercise, sobrang nagda-diet, marami dyan nade-depress. Kasi deprived ng proper nutrition at deprived kuminsan ng pahinga kasi sobrang mag-exercise. So rest, especially sleep, food and drink, and company or companion, like the angel in the story, could restore positive feelings, physical and spiritual strength, and all of this could also restore hope and aspiration. Simple lang, pero nane-neglect. Inumin, pagkain, kasama. Nakakalutas ng napakaraming malalalim na problemang gutom at lungkot lang pala ang dahilan.
Sa buhay natin ngayon mga kapatid, napakadaling mapagod. Lalo ang mga nagtatrabaho sa mga factories, sa mga opisina, kung saan-saan. Sa traffic pa lang, ilang oras ka na. Bago ka pa sumakay sa traffic ay naghanda ka na, naligo ka na, naghanda ka na ng baon mo. Kung wala kang katulong sa bahay, ikaw gagawa lahat nun. Pagod ka na, hindi ka pa nagsisimula magtrabaho doon sa pinapasukan mo. Tapos maghapon ka pa magtatrabaho. Tapos pa uwi, ang tagal-tagal naman bago ka makauwi, traffic na naman. Pagkatapos, pagdating mo sa bahay, maglalaba ka pa, mamamalansya ka pa, magluluto ka pa, pagkaluto, maghahain ka, pagkakain, magliligpit ka pa, pagod ka na, paghihiga ka na, no? Nagre-ring na yung alarm clock kasi babangon ka na naman, umaga na naman, simula na naman ang panibagong mga hamon sa buhay. Parang gano'n ang naranasan ni Elijah. When physically, mentally, spiritually, emotionally tired, when distressed, stressed, and depressed. Pag lahat yan ay nagsama-sama, pagod ka ang katawan mo, pagod ang isip, pagod ang damdamin, tapos na-stress ka pa, madedepress ka na, what you should do is to eat and drink. Hindi mo kailangan ng psychiatrist agad. Hindi mo kailangan ng napaka-elaborate na solusyon. Madalas, gutom lang yan, kaya mainit ang ulo mo. Gutom lang yan, kaya maiksi ang pasensya. Pagod lang, kaya nag-aaway kayo lagi ng kasama mo sa bahay kasi pare-pareho lang kayong pagod. Pare-pareho kayong gutom, so feed the body. Ang Panginoon, ayaw niyang may tao nagugutom. Genesis 1:29, I have provided all kinds of fruit and grain for you to eat. So, ang sikmura, nilikha ng Diyos para lagyan ng pagkain at inumin. Hindi dapat pinababayaan ng tao, kahit siya ay propeta, kahit siya ay makadiyos, kahit may ginagawa siyang maganda at tama, kahit siya ay masipag, hindi dapat pinapabayaan ang pagkain. And may I add, although hindi laging madaling gawin, lalo sa kapos sa pera, hindi dapat tinitipid ang pagkain ng tao. Sila David, nung nagutom sila, gutom na gutom ang kanyang hukbo, pinasok nila ang bahay dalanginan, meron doong banal na tinapay, so to speak, ang kumakain lang nun yung mga priest, inaalay sa Diyos, tapos sila yung kakain, pero kinain yun nila David dahil gutom sila. Hindi sila napagalitan ng Diyos. 1 Samuel 21:6. The only bread the priest had was the sacred bread that he had taken from the place of worship after putting out the fresh loaves. So he gave it to David. Kinain nila. Dapat ang tao pag nagugutom kumakain. Sobra na pag yung sarili mong sikmura, titipirin mo pa. Tapos may bago kang cellphone, makakain mo ba yan? Kung ano-anong pinagagastahan, tapos tinitipid pagkain. No. Duty nyo sa Diyos na lumikha sa inyong sikmura na lagyan niya ng masustansya at hanggat maaari ay masarap na pagkain. Ang taong busog at kumakain ng tama, hindi naiisipang magpakamatay. At ang tao ring busog, kumakain ng tama, hindi maiinitin ang ulo. Inaantok pa nga yan, kaya oo na lang ng oo pagka nabusog. Kaya dapat binubusog ang sarili. Ecclesiastes 2:24, the best thing we can do is to enjoy eating, drinking, and working. I believe these are God's gifts to us. Dapat ang pamilya pagka kumakain, hanggat maaari at hanggat kaya, parang celebration. Kahit ang kakainin mo lang yung tuyo, ilalagay mo naman sa maganda-gandang plato, ilalagay mo ng mga kamatis, sakwate, mga bulaklak, pampagana sa buhay. Hindi pagtingin mo pa lang doon sa plato, inaantok ka na, may isang ulilang tuyo, wala man lang katabi kahit ano. Nakakatamad kainin. Kailangan pinapasaya. Gano'n ba naman kamahal yung magagandang plato at magagandang baso, lalo ngayon, ang dami ng very affordable. Tapos, ang mga pamilya, nagtitiis kumain sa walang kakwenta-kwentang plato, baso. Ang mga kutsara, liko-liko, ang tinidor, parang ugat ng halaman, dahil pinasusuntot ng mga butas ng lata ng gatas, kung ano-ano nangyari, hindi tuloy nakakagana. Kailangan pinapasarap mo yung pagkain, binibigyan ng appetite, at ilalagyan nyo ng color ang dining table. Do you know that
Orange is the color of appetite. So maglalagay ka ng mga kulay orange dyan. Kung hindi tunay na prutas na orange, kung ano mang mga orange, kamatis, yung mga mamula-mula, manilaw-nilaw. Kaya ganyan ang mga kulay ng mga fast foods. Mga orange, mga dilaw. Kasi nakikita mo pa lang yung ginaganahan ka na. Subukan mong gawing itim ang tapete ng mesa mo pagka hindi tinamad kang kumain. O gray. Kaya pinapasaya mo. Celebrate eating. Hindi yung nagmamadali ka, hawak-hawak mo lang yung kinakain mo, lakad ka ng lakad, nagbibihis ka, na ganun lang yung pagkain. Masarap may seremonya, yung upo kayo, kakain kayo. Kasi yan ang bigay ng Diyos na mga kaligayahang affordable. Tapos sabi ni Solomon, pinakamatalino siyang tao sa balat ng lupa. Ang sabi niya, itong atupagin nyo, mag-enjoy kayong kumain, uminom, at magtrabaho para makakain kayo at makainom ng gusto nyo. Importante, do not neglect that. And when you're depressed, lonely, sad, listless, naiinip, nalulungkot, change your body chemistry. Chemistry lang yan. Pag may kinain kang tama, naiiba yung blood composition mo, sisigla ka. 1 Timothy 5:23, si Timothy, laging sira ang tiyan, laging tubig lang ang iniinom. Sabi sa kanya ni Paul, stop drinking only water. Take a little wine to help your stomach trouble and the other illnesses you always have. Change your body chemistry. Eat well, drink well, especially when tired and stressed. Lalo yung mga empleyado. Siyempre, para makatipid-tipid naman, nagbabaon pa ng lunch. Pagbukas mo ngayon ng lalagyan mo ng lunch, panat na yung kamatis, umurong na yung pritong itlog, natural, dahil lumamig na, tumigas na yung kanin, tapos araw-araw ginagawa mo sa sarili mo yan. Pagkatapos isang dakilang Martin, nagpapaaral ng 3-4 na pamangkin na laging nasa fast foods, laging bumibili ng load, laging nag-enjoy sa buhay, tapos yan ang ginagawa mo sa iyong sarili. Sa palagay mo, natutuwa sa iyo, Diyos. Sa palagay mo, sabi ng Diyos, sige, magdusa ka na magdusa para yung mga sinusuplayan mo, sila ang nagpapasasa. Gusto ko magdusa ka, gusto ko magutom ka. No, you take care of yourself. Hindi masama yung baon, pero sarapan mo naman yung baon mo kasi araw-araw ginagawa mo yun, hanggang tumanda ka na lang, namatay ka na, hindi ka na nag-enjoy sa buhay. And workers, employees, make it a point to eat well. Yan ang inyong treat sa inyong sarili, at yan din ang tungkulin nyo sa Diyos na lumikha ng inyong katawan. Therefore, to be able to do all this, to eat well, to drink well, you have to work. Produce food and drink. Have the capacity to enjoy food and drink. Lalo yung mga busy sa kanilang mga profesyon, halos wala nang oras kumain. Bakit pa kayo nagpo-profesyon kung pagkain lang hindi nyo maasikasong gandahan at sarapan? Para ano pa nabubuhay tayo? Isa yan sa mga pleasures ng katawan na affordable. Hindi ka paghihirapin ng pagkain kasi pag busog ka na, tumitigil ka na eh. Drugs, paghihirapin ka. Gambling, paghihirapin ka. Yung mga ibang mga bisyo, paghihirapin ka. But not food. Because you stop eating when you're full. Paano ka maghihirap nun? Napakahalaga yon. Importante na magtrabaho para ma-afford mo yung gusto mong kainin. Genesis 3:19, sabi ng Diyos, by the sweat of your brow, you will eat your food. Pagtatrabahuhan mo, ang kakainin mo. So gusto mong maramit masarap na kainin, husayan mo ang pagtatrabaho. It's very important when you are physically tired, emotionally tired, to rest and sleep. And again, I like to emphasize, working people, office people, factory people, halos wala nang panahon mag-sleep, mag-rest. Kaya yung iba sobrang maka-adapt, nakatayo sa MRT, nakakatulog. Can you imagine that? Sa sobrang antok. Ang mga tao ngayon, hindi nila alam kaya sila mainitin ang ulo, madaling maggalit, madaling mag-away, kasi mga kulang sa tulog. Mga bata, mga palasagot sa magulang, mga nagiging suwail, kulang sa tulog. Nauubos ang oras sa dapat sana itulog na lang. Di ba na sana kung trabaho? Pero yung pagkatrabaho, ano pa mga ginagawa ng mga tao na
ang tagal-tagal pa bago matulog, ang haba-haba ng panonood ng TV, pag i-internet, pag sa cellphone, ang tagal. Dapat itulog na eh. Kumisa nga, nakakatulog na doon sa computer. Sinusuwag-suwag na yung computer, ayaw pang matulog. Alam niyo ba kung bakit may gabit araw? Kaya pinadilim ng Diyos ang gabi para pag dilim, tulog na tao dapat. Kasi kung gusto naman ng Diyos, ang tao gising pa, di maglagay siya uli ng pangalawang araw or super liwanag ng buwan. Kaya nga niya pinadilim eh. Pero, syempre, naliwanagan na ng technology yan. Ngayon, meron pa mga establishments na gising 24 oras, no? Tapos may mga kainan na gising 24 oras. Kasi may mga opisinang gising 24 oras. At the end of the day, isipin niyo kung mabuti sa katawan niya. May bayad. May bayad. Kaya ang dalangin ko ngayon, mga trabaho, mga evening shift, sana temporary lang habang naghahanap pa kayo ng ibang mas mabuting magawa, pero huwag forever. Kasi may bayad. Exodus 34:21, do your work in 6 days and rest on the 7th day, even during the seasons of plowing and harvesting. Gusto ng Diyos, bawat trabaho may katumbas na pahinga. Dapat magpahinga. Ano pang ipagpapahinga mo? Kung may trabaho ka hanggang Sabado, ipagpalagyan na kahit hanggang Biyernes. Sa Sabado, gagawin mo lahat yung laba, plancha, palengke, magluluto ka ng advance food para may mga nakakain-kain kayo during the week na hindi na kailangan lutuin, maglilinis pa ng bahay, yung mga trabaho pa na nagbabayad ka ng kuryente, tubig, kung ano-ano, kung wala kang mga staff sa bahay. Sobrang pagod ang tao ngayon. Yung mga tamad, syempre, hindi bali ng tamad, di naman pagod. Kung bakit may nakakaya talagang magpakatamad-tamad. Pero lahat ng responsableng tao ngayon, liba na lang ang yaman-yaman mo, pagod na pagod. Agree kayo dun? Pagod ang tao. Pero ang inutos sa atin ng Diyos na nakakaalam ng ating katawan, dapat magpahinga. Lamentations 3:22-23, because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. They are new every morning. Every morning daw may bagong blessing ang Diyos. Because morning is supposed to be nakatulog ka magdamag. So ang ibig sabihin ng verse, after every moment of rest, may bagong blessing. So dapat meron ka talagang rest. And remember, nakatulog yung propeta, gutom, ginising. Kumain ka muna at mamaya mo na ituloy ang iyong tulog. Mga kapatid, kahit gaano kayo kapagod, kumain muna kayo bago kayo matulog. Dahil mahirap yung tulog ka pero gutom na gutom yung sikmura mo, kinakain na pala ng large intestines mo, yung small intestines. Kasi gutom na gutom siya habang natutulog ka. Napaka-importante na pinapakain ng katawan. So eat first before sleeping. And as we have mentioned, people who work or people who study 6-8 hours a day, cut down on non-restful activity, cut down on non-sleep activities. Huwag puyat ng puyat ng puyat. Itulog nyo yan. Yung lalabas ka pa, matatraffic ka pa, tapos kakain ka pa sa labas, tapos babalik ka pa, kumain ka na lang sa bahay para mahaba ang natirang oras para matulog. Hindi laging naka-on yung TV na yan, yung computer na yan, kasi inaagawan ka ng oras ng pahinga.
Huwag magpuyat, huwag magpagod hanggat maaari. And work in time sa tamang panahon so you could have time and space for rest when needed. Dapat ipon ka ng ipon ng trabaho, ipon ka ng ipon ng income, ipon ka ng ipon ng pagkain para kung may sakit ka o pagod ka o gusto mong pahinga, pwede. Dahil meron kang inimpok. The Proverbs 31 lady, ang sabi sa kanya, she laughs at the days to come. Bakit? May savings kasi. Bakit may savings? Masipag. So hindi siya masyadong natatakot tungkol sa hinaharap. Kaya yung ating binasa kanina, sabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo, Mark 6:31, come away by yourselves, iwan nyo yung mga taong pinaglilingkuran nyo to a secluded place nang hindi kayo masundan and rest a while. Kahit si Jesus, hindi niya sobrang pinapagod yung kanya mga disciples. Pinagpapahinga niya, sukdan pa ngang iwan yung mga taong pinaglilingkuran. Hindi naman gusto ni Jesus sa paglilingkod mo sa mga tao, namatay ka na sa pagod at gutom at hirap. Ikaw din, magpapahinga. At anong nakita natin dito? Noong si Elijah ay nalaman niya ang banta ng reyna, tumakbo siya palayo. Get and stay away from stressors. Sa buhay natin may mga Queen Jezebel, kaka-stress. Layuan nyo. Huwag kayong laging dikit ng dikit sa mga nakaka-stress. Kaya tao yon o bagay o activity. Even hunger and thirst and fatigue, hanggat maaari, iwasan nyo at layuan nyo. Bago kayo magutom, kumain na kayo. Bago pa man mauhaw, uminom na. At bago mapagod at bumigay, magpahinga na. The Arabs have a saying, close the door that brings in the draft. Palibas at ang mga bahay ng Arabo sa disyerto noong unang panahon ay walang bintana, pinto lang. So sabi, isara mo yung pinto para huwag pumasok ang ambon, ang ulan, ang hangin. So kung ano man yung nagbibigay sa iyo ng stress, pagsarahan mo ng pinto hanggat maaari at hanggat kaya. At sabi ni Jesus sa prayer sa Matthew 6:13, lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. So i-apply natin din yan sa lead us not into temptation na magpuyat, into temptation na magutom, mauhaw. Lead us not into that kind of temptation. Deliver us from that kind of evil in our lives. Kailangan ng katawan, ipahinga. Maraming tao under-rested ang buhay nila. Therefore, they underperform. They are not able to do their best. So, hindi rin sila kumikita ng sobrang dami. So, pabalik-balik lang yun. Hindi tuloy sila umaasenso. So, hindi sila makapagpahinga. It becomes a vicious cycle. And remember, yung mistake ni Elijah, lungkot na lungkot siya, pagod na pagod, takot na takot, iniwan pa niya yung assistant niya. Do not be too alone. Do not be too isolated even from helpers. Sabi rin sa Bible, mapalad yung merong kasama, kung siya'y madapa ay may magtayo sa kanya, at kung maginaw ay magkadikit man lang sila para makatulong sila magpainit ng kanilang mga katawan. Genesis 2:18, the Lord God said, it is not good for man to be alone, especially when sad, when depressed. Be sensitive to people who are depressed. Kung kaya niyong samahan, samahan niyo, kausapin, aliwin, libangin, kasi yan ang pagsisisi ng mga kaibigan at kamag-anak ng maraming nagpakamatay. Tumatawag sa akin, hindi ko masyadong kinausap, nagte-text, hindi ko sinagot, gustong samahan ko siya, busy naman ako, hindi ko nasamahan. Kung alam ko lang na magbabaril siya tonight, di sinamahan ko na sana, di kinausap ko na sana. Yun nga hindi natin alam. Kaya dapat tayo sensitive. Kung minsan may taong malapit sa'yo, nasa bingit na pala ng pagpapakamatay, depressed na, humihingi ng tulong, humihingi ng saklolo, and we're too busy to even notice. So be sensitive to people who could be depressed. And let God's angels, even God's human angels, help you. Be ready, be open to receive help. Hebrews 13:2, be sure to welcome strangers into your home. By doing this, some people have welcomed angels as guests, even without knowing it. So,
may mga anghel na totoo at may mga taong parang anghel sa buhay natin. Kung nangangailangan tayo ng tulong, tanggapin natin ang tulong at makinig tayo sa kanila. And as we have mentioned, be sensitive to and help persons in distress. Persons who are reaching their load limits, napupuno na sila, bibigay na sila, sasabog na sila, let's be sensitive to them and let's be sensitive to persons who are suffering. Time naman para tayo yung maging anghel sa buhay nila. Galatians 6:2, carry each other's burdens, and in this way you will fulfill the law of Christ. Find rest in God and do something humanly possible so you find your own rest. At mga kapatid, kung meron kayong mga kasambahay, kapamilya, kasama na, alam nyo, pagod maghapon, huwag nyo nang stressin sa gabi. Lalo mga anak, kayong mga anak, mga magulang nyo, so, nagtatrabaho, ginagawa nila ang lahat, huwag na kayong dumagdag pa sa mga stress nila. Tumulong sa mga trabaho sa bahay. Magtulungan. Huwag laging iasa sa masipag ang lahat ng trabaho kasi yung masipag napapagod din. Kailangan lahat nagtutulungan. Naghahati-hati sa mga trabaho. At kung alam nyo pagod, huwag na kayong gumawa ng gulo, ng issue, palampasin nyo na, hayaan nyo makapahinga. Kasi lahat tayo kailangan nating magtulungan. Especially sa mga manggagawa ngayong mga panahon na ito. There's a lot of stressors. Dapat duty natin sa isa't isa, sa pamilya, na bigyan ng relaxation ang bawat isa as much as possible. Because that is the Jesus way of doing things. That is the godly thing to do. Dear Lord, we thank you that you want us to rest when tired. That you want us to be filled with good food and good drinks. Teach us. Enable us to work so we can earn